Dito ako nagsimula at binuo. Hinubog mula sa mga aral ng magagandang balita at tunay na buhay. Ibinilin ako sa batang nagngangalang G, na ituring akong kaibigan at kayamanan. Sa tagong hardin na ito, nagkaroon ng bagong pag-uunawa, pagkamangha at tuwa na kailangan ibahagi sa iba. Siya si Ate G. At ako ang kanyang mga kwento. Nagdadasal kasi ako ng Our Father. Wow, mabait pa naman. Effective po ba yan? Oo naman, lalo na pag may kasamang gawa. Alam nyo ba na grabe talaga ang kapangyarihan ng pagdadasal? Opo. Meron akong kwento para sa inyo para malaman nyo yung tunay na power ng prayer. Gusto nyo bang makarinig ng kwento? Opo! Muna na natin ang ating libro. Ang Spring of Hope Orphanage ay sobrang mahalaga para kay Teacher Dana dahil ang tanging hiling lamang niya ay magkaroon ng nararapat na pamilya ang bawat bata sa kanila. Sa loob ng orphanage, si Alex ang masiyahin at palakaibigan sa mga bata habang si Blessy naman ay medyo sakitin at laging nakatago sa tabi. Like a diamond in the sky, twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Thank you. Sobrang proud ako sa'yo, Alex. Ikaw naman, Blessy. May gusto ka bang i-share sa klase natin ngayong araw? Wala po. Walang nagawa. Walang nagawa. Papa Jesus, nalulungkot po ako. Hindi po kasi ako nakapagsalita kanina. Dahil lumalalim na ang gabi, isa-isa nang nakatulog ang mga bata sa orphanage. Samantala, si Blessy ay mulat pa rin at patuloy na nagdarasal. Maraming salamat po sa lahat. Kay Teacher Dana na super bait po at sana po hindi na po ako maging sakitin kasi gusto ko po maglaro sa labas. Gusto ko din po mag-aral ng marami. Gusto ko din po magkaroon ng mga kaibigan. At saka po, sana makilala ko na yung mama at papa ko. Nang makatulog si Blessy ay siya namang lakas ng buhos ng ulan at pagkidlat. Pero kahit ganon, may isang mag-asawa pa rin ang naglakas loob na pumunta sa orphanage na may kalakip na pag-asa. Gusto ko sana namin mag-ampon ng isang bata dito sa orphanage. Maaari ko kayong samahan sa kwarto nila. Uy, nakakatuwa naman siya at lagi nakangiti. Yung batang naka-blue. Oo nga no. Mukhang nakapili na po kayo Pero bago po ang lahat ay kailangan nyo pong dumaan sa tamang proseso at magpasa ng mga dokumento. Opo, naihanda na namin ang mga requirements, pati ang aming mga sarili, Miss Dana. Maraming salamat sa pag-asikaso sa amin. Excited na po kaming mag-asawa na makasama si... Oh, teka! Lumilindol ba? Mga bata! Naku, ang mga bata! Papa Jesus, tulungan niyo po kami. Kasi natatakot na po kami. Sana po tumigil na po ito. Ano pong gagawin natin? Hindi ko kayo iiwan. Magdasal tayo. Han, nakita mo yun? Yung batang naka-green? Pinapakalman niyo yung mga bata, oh. Teacher Dana, nakapag-decide na po kami. Si Blessy po ang aamponin namin. Nakita po namin sa kanya ang tapang at lakas ng loob na may takot sa Diyos. Dahil doon, wala na po kaming hihilingin pa. Nagustuhan niyo ba yung kwento na yon? Papa!
diba tulad ng sinabi ko sa mga nakaraan nating mga kwento, pag nagdadasal tayo, parang kausap rin natin si Jesus. Lagi ba kayong nagdadasal? Opo! Very good. Dahil ang batang nagdadasal ay isang mabuting bata. At alam nyo ba, meron pa akong surprise para sa inyo kasi meron pa tayong isang kwento ngayon. Gusto nyo bang makarinig nun? Opo! Okay, lipat tayo. Dito naman tayo. Ang ating pangalawang kwento ngayon ay ang Parable of the Judge and the Widow. Alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin ng judge? Hindi po! Ang judge ay isang tagahatol. Alam niyo naman kung ano ang widow? Hindi po! Okay, ang widow ay isang babae na wala ng asawa. So, tungkol sa kanilang ating kwento ngayon. Dahil sabi ni Jesus na merong isang lugar na merong isang judge na nakakatakot kasi wala daw siyang kinakatakutan kahit ang Panginoon. Tapos wala siyang pakialam sa mga tao na nakapaligid sa kanya. Pero merong isang widow na pumupunta sa kanya at humihingi ng katarungan sa kanyang mga pinagdaanan. Pero hindi pumapayag yung judge. Ayaw niya. Kahit na paulit-ulit pumupunta yung widow sa kanya na humihingi ng katarungan. Hanggang sa isang araw, dahil nga tuloy-tuloy ang pangungulit ng widow, pumayag na yung judge. Sabi niya, dahil nga paulit-ulit itong pumupunta sa akin, bibigay ko na yung katarungan na kanyang hinahanap para hindi na niya ako balikan ulit. So, yan ang ating kwento. Ngayon, yung Parable of the Judge and the Widow. May natutunan ba kayo dyan? Opo! Yung judge nakakatakot. Tama. Pero, Tapos kinulit yung babae na walang asawa yung judge. Tapos pumayag na yung judge. sa dulo, nakuha niya yung hinahanap niyang katarungan. Ganito rin yung ating pagdadasal. Lagi ba kayong nagdadasal? Opo! Dapat lagi tayong persistent sa ating mga prayers. Dapat lagi tayong nagdadasal. Si Papa Jesus, hindi siya nakakatakot. Alam naman natin yan, di ba? Opo! Kaya hindi po siya natutulog. Tama. So, lagi siyang handang makinig sa ating mga panalangin. Kaya pag meron tayong pangangailangan, nagdadasal tayo. Bigyan niyo nga ako ng example kung kailan kayong nagtiyaga talaga sa pagdadasal. Yes. Mimay, meron ka bang example? Pinipray ko na bumait ang mga classmate ko kasi makukulit sila. Okay, ano pa? Yung pagtetest kami, nagdasal po ako para puwasa po ako sa test. Hanap lang na magkaroon po ako ng kapatid. Natupad po. Wow, o diba? Laging nakikinig ang Panginoon sa ating mga dasal. Pero balikan natin yung mga example nyo. Diba pag meron tayong mahirap na exam, magdadasal tayo. Pero pwede bang dasal lang? Di po! Dasal at gawa. Tama. Siyempre, dapat sasamahan natin ang gawa. Dapat mag-aaral tayo ng mabuti para maging 100 ang ating score sa ating mga exam. O, isa pang example. Di ba, pag nagkakasakit, nagdadasal tayo. Opo. Pero syempre, para iwasan na ng sakit, dapat lagi nating aalagaan ang ating sarili. Ginagawa niyo ba yon? Opo! Pero sa mga sitwasyon na wala sa kamay natin, eto, bibigyan ko kayo ng example. Meron ba sa inyong may mommy at daddy na abroad? Mason, di ba yung daddy mo wala dito? Opo. Nasaan siya ngayon? Nasa Vietnam po. Dahil hindi kayo nagkikita, di ba lagi mong pinagdadasal na maging maingat ang daddy mo? Opo. Yan. So, pag pinagdadasal natin ng safety at kalusugan ng ating mga magulang, nakakatulong rin yon. Dahil nga, tulad ng napag-usapan natin, grabe talaga ang kapangyarihan ng pagdadasal. Kaya mga bata, huwag niyo kakalimutan na laging handa si Papa Jesus na makinig at dinggin ang ating mga panalangin. Kaya lagi na ba tayo magdadasal ngayon? Opo! Very good. Tandaan rin mga bata na totoong maunawain ang Panginoon. Pero sana wag naman tayo puro hiling lamang. At tulad ng mga kwento mula sa ating mahiwagang libro na nagtuturo sa atin na maging mapagbigay, matulungin, mapagpatawad at mapagmahal,
dapat lagi natin tong ipinapakita at ginagawa sa totoong buhay. Kaya mga bata, lagi nyo bang gagawin ang lahat para maging isang mabuting Kristiyano? Opo! O alam ko na kailangan nyo na umuwi, pero bago yan, magdasal muna tayo. O, halika, punta tayo sa table. Magdasal tayo ng isang Our Father. Our Father. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Okay, salamat sa pagbisita. Bye-bye mga bata. Ingat kayo pa uwi. Bye-bye!